Ano nga ba yung dapat gawin kung sakasakaling ma-encounter ninyo yung mga OLA na possible na nag-home visit? At anong mga OLA, yung mga yan, na talaga medyo may issue ng nagpupunta raw sa bahay, pero I don't know kung nagpupunta rin sa mga workplace natin, but I will give you this advice para kung sakasakaling ma-encounter nyo nga, alam nyo yung gagawin ninyo kung ano man yung mangyayari sa pakikipag-settlement dito sa mga collector agent ng mga OLA na nautangan ninyo. Alright, welcome back mga kadyani. Muli, maglalambing lang po muna ako sa inyo at maraming salamat sa patuloy at pagtangkilik dito sa ating channel. Pakipollow na lang po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube. Pakilike na rin po kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo na maayos at pakishare nyo na rin po para sa mga ibang mga OLA victims na gusto yung mga ganitong klase ng content at pakihit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So yun nga, bago natin simulan yung mga tatalakayin natin dito kung ano-ano mga OLA, yung mga nag-home visit, at kung hindi naman kayo interesado sa mga ganito, pwede naman scroll down o scroll up kung hindi kayo makapaghintay kung ano yung mga OLA na nagbibisit. Kasi sa papayo ko muna sa inyo is yung advice na dapat ninyong gawin just in case na maka-encounter kayo ng mga OLA na pupunta nga sa bahay. Kasi meron ako mga nakikita sa mga comment sections na pag pumunta raw sa bahay nila, di na raw makakalabas ng buhay, subukan nila pumunta rito, may mangyayari hindi maganda. Isipin nyo maigi. Kung lalabanan nyo sila ng legal, dahil lang sa utang, malaki ang laban ninyo. Lalo na kung yung mga OLA na yan ay matataas ang interes. At kung may mga issue ng harassment, at kung sa tingin ninyo, ay hinaras talaga kayo ng OLA na yan, tapos nagpunta pa sa bahay ninyo, ipakita nyo at ipaalam ninyo na yung mga ibang kasama nila mga agent na nagte-text inyo ng harassments, ipakita nyo kung may patunay kayo. Kunwari, nag-text si ganitong OLA, si Sir Johnny OLA, nag-text ako doon sa kliyente na yan. Sabi ko, ganito may mangyayari masama sa'yo pag hindi ka nagbayad hanggang ngayon. Hanggang 11 o'clock may mangyayari. Okay, ganon. Tapos may nagpuntang Sir Johnny collector agent din, empleyado ko. Tapos napakita nyo sa kanya yung ganyan, pwede nyo idulog o pwede nyo ilapit yung tao, yung agent, doon sa barangay o sa mga police station. Kesa naman saktan ninyo, kesa naman gawa nyo ng masama, mas maaring malaki maging problema nyo. Imbis na utang nyo lang ang problema ninyo, di ba? Bibigyan ko lang kasi kayo ng idea at advice. Kasi masyadong mainit yung ulo ng mga tao na ilan dyan na medyo barbaro na mag-isip, kesa saktan ninyo, ipakulong nyo na lang. Kung sakaling pumunta at pinahiya kayo sa kapitbahay ninyo, sinigaw na may utang to, scammer tong taong to, hindi nagbabayad ng utang sa kumpanya namin, di ba? Mas maganda na i-report nyo na lang sila sa barangay, sa kapulisan, tumawag kayo ng mga taong tutulong sa inyo para mapatahimik yan. Dahil nga, ang utang ay utang. Lagi ko sasabihin ngayon sa inyo yan, general and golden rule, utang ay utang, may karapatan silang maningil dahil pa utang yung kanilang negosyo. Okay? So, lilinawin ko lang, kasi magkaroon kayo ng serious physical injuries, di ba? Kung sinaktan nyo yun, medyo malala yung tama, ano nangyayari sa inyo? Utang lang dapat yung pag-uusapan. Ngayon, nakakulong na kayo, di ba? Makukulong pa kayo. Paano kung hindi pa maganda yung nangyari? Nabagok yung ulo, pagkatulak ninyo, pagka nagkaroon kayo ng hindi magandang usapan, di ba? Nagkaroon kayo pagkatalo, ganoon. So, sana maintindihan ninyo na ang pakikipag-usap ang pinakamagandang komunikasyon dyan sa mga agent collections para magkaroon tayo ng magandang agreement o settlement dyan sa mga utang na hindi natin nababayaran. Hinaba ko lang yung ideya ninyo para magkaroon kayo ng ideya na maging makalmado kayo sa tuwing may pupunta o kung sakaling puntahan kayo ng mga collector agent, ng mga OLA na sasabihin ko dito sa video ito. Okay? Sana nakatulong yun, no? Tandaan nyo, maging kalmado lang kayo once sa puntahan kayo. Pero pag pinahaya kayo dyan sa lugar niyo, may karapatan kayong magreklamo sa barangay o sa mga pulis. Dahil pinapahiya kayo dahil lamang sa inyong pagkakautang na hindi agad nabayaran. Okay, simulan natin kung ano mga OLA na nagpupunta dito sa bahay. Possible. Possible. At saka depende rin yan sa utang ninyo at kung saan area kayo. Mostly, Metro Manila, NCR, and nearby areas like Rizal, Bulacan, basta malapit sa NCR, sa National Capital Region o sa Metro Manila. Okay, simulan natin. Number 1 nagpupunta sa bahay, madalas, si Digido. Experience na po namin na puntahan kami ni Digido. Okay? And then sumunod, makikita niyo po ngayon sa Google Play Store, ulit bumalik si Una Cash. Kapatid yan ni Digido. As in legit na kapatid. Dahil ayan,
under din siya ng Digido Finance Corp's Una Cash. Okay? Then sumunod, Online Loans Philippines. Pero ito, ang alam ko dito ay meron sila mga kinukuha mga collection, third-party collection agencies. Binibenta nila, something like that, pino-forward nila ro, tapos yung mga collection parties na third collection parties, yun na yung pupunta sa bahay ninyo, sila yung maniningil, okay? Pero hindi talaga as in si Online Loan Pilipinas. Kumbaga, nababayad sila ng third-party collectors. Sumunod si Peso Ready, same style. Kumukuha lang din po sila ng mga third-party collections na pupunta sa bahay nyo para sila yung maningil. Under na lang sila nung ano. Kumbaga, siyempre, pino-forward lang nila para puntahan yung nagkaroon ng utang na hindi nakapagbayad, makapag-settle doon sa tao. Sumunod, meron ako nito ngayon, Kasyalo. Pero mostly ito, no, balita ko talaga Metro Manila lang din, si Kasyalo. But, I don't know kung, ito kasi mga, ano ko, itong mga research kong ito, galing ito sa Facebook group ni Ma'am Kikay. Okay, ito yung galing sa mga tao niya, sa mga member niya, na nag-survey siya. Ito raw yung mga ulan na nakapunta sa mga bahay nila. Okay? Then, si Bill is, yes, nagpupunta rin po siya. May mga incidents ako na comment section dyan sa ating YouTube channel na may mga ilan-ilan na napuntahan nga raw sa parting Mindanao. I'm not sure kung totoo yun o hindi. Davao, baka may office sila dyan. Kasi ang Bill is, alam ko nationwide naman to. Kasi legit naman siya si Bill is, di ba? Like Tala. Pero si Tala, hindi pupunta yan, ha? Si Bill is lang po. Okay? Then, si Manicat, same as OLP and Peso Ready. Kumukuha lang din ng mga third-party collectors para magpunta sa bahay at maningil. And then, lastly, si Cashmart. Recently lang, may nakita ako, may nag-post doon sa page niya na nagpadala talaga ng demand letter doon sa tao, may pinakita. Pero, siyempre, for the privacy ng tao, nag-anonymous participant siya na nag-comment. Pero si Cashmart, alam ko legit naman din to, sa register din siya sa SEC. Then, ito, siguro meron silang mga messenger na nagpupunta talaga sa mga kliyente na hindi nakakapagbayad. Pero, tandaan nyo, bago matapos itong ating video, yung pagpunta-punta nila is karapatan nilang maningil. Okay? Karapatan nilang maningil para doon sa mga hindi nakakapagbayad. At kung sakasakali makaharap kayo at ma-encounter nyo yan, it's better na makapag-settle. Pero huwag kayong mangangako na magbabayad agad. Okay? Kasi minsan, time na hindi mo masasabi yung sitwasyon. Nangako ka ng ganitong buwan. Kunwari, May. Katapusan nitong May. Tapos nagkaroon ka ng problema. Diba? Siyempre, yung usapan nyo, matetenga naman. It's better na makapag-settle na lang na kung kaya nyong hulugan-hulugan na lang uli para magkaroon na lang ng hindi ganun kalaking babayaran. Subukan nyo, itry ninyo. Kasi pag biglaan, mahirap eh. Totoo naman eh. No? Kaya nga tayo kumukuha ng mga installment na loans dahil nga hindi natin kayang bayaran ng buo agad. Lalo na kung medyo malaki. Sabihin natin sa 5,000, medyo bigat na yon. Lalo sa mga katulad natin na mga minimum wager lang, nangungupahan, tsaka may mga problema pa sa mga financial, di ba? Yung magsisimula pa lang umahon, di ba? Ilang nasabi ko sa inyo, pinapayo ko sa inyo, which is, tandaan nyo, kahit magpunta yan sa bahay nyo, depende yan sa utang din ninyo. Okay? Baka mamaya may utang kayo na mababa 10,000 o kaya 1,000 lang o 2,000. It's either kung hindi pa kayo nakapagbayad talaga kahit partial. Pwede kayong puntahan talaga. Pero kung medyo nakakapaghulog naman kayo, ang theory ko naman, o point of view ko naman dun is, hindi naman napupunta yun. Makikipag-text na lang. Dahil medyo malayo-layo kayo. Kunwari, si Digido, nasa QC, tapos wala kayong hulog, tiga-Bulacan kayo. Possible, puntahan pa rin kayo. O tiga Rizal. Kasi yung Rizal, kadikit lang ng Quezon City yan. Like, example ko dyan sa Angono, Binangonan, di ba? One way lang ng sakay dyan eh. One ride lang yan. Papunta na. Isang sakay lang. Pagbaba ng Cubao, sa may Araneta, may sakay na papuntang Rizal doon, o di ba? Pwede sila pumunta sa inyo. May possibilities, okay? So, sana nakatulong ang video ito sa inyo. Nagkaroon kayo ng idea at kung paano nyo haharapin yung mga collection agencies na pupunta sa bahay at kung ano-ano yung mga ulan na nagpupunta sa bahay. At paki-subscribe na lang po, paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.